Teka, isipin mo nga, kung bigla kang magkaroon ng extra 5,000 pesos kada buwan, anong gagawin mo dyan? Seryoso, ano yung unang-unang papasok sa isip mo? Malamang, iisipin mo, uy, pwede na to pang kape araw-araw. O kaya, sakto may sale sa online store. O di kaya, upgrade na ako ng phone. Aminin natin, lahat yan masarap sa pakiramdam. Pero panandalian lang. At dyan, madalas, dyan talaga napupunta yung extra nating pera, di ba? Sa mga maliliit na bagay na in an instant, ubus agad. Okay, para mas ma-visualize natin to, gawa tayo ng kwento. May dalawa tayong karakter. Unahin natin si Manny na yung extra 5,000 pesos niya, ginagastos niya sa mga gusto niya, ngayon din. At andyan din si Nani na, well, may ibang plano para sa 5,000 pesos niya. Pareho sila ng pera, pero tingnan natin kung gaano kalaki ang magiging pagkakaiba ng desisyon nila. So anong ginawa ni Nani? Nagdesisyon siya na ilagay ang kanyang 5,000 pesos every month sa isang investment na siguro pamilyar sa marami sa atin, ang Pag-ibig MP2. Isa itong government-backed savings program, kaya naman sikat na sikat ito sa mga Pinoy kasi, it feels safe, pero at the same time, may maganda siyang potential for growth. Ngayon, dito natin makikita yung totoong magic, yung magic ng pasensya at pagiging consistent. Samahan natin si Nani sa financial journey niya at silipin natin kung saan nga ba aabot yung 5,000 pesos niya kada buwan. Handa na ba kayong makita yung resulta? Tara! Pagkatapos lang ng 5 taon, ang total na pera na nailabas ni Nani ay 300,000 pesos. Pero dahil sa interest, ang pera niya ay lumago na sa mahigit 400,000 pesos. Take note lang ha, these are just estimates based on historical returns. Pero kita nyo, yung pera niya nagtrabaho para sa kanya. Okay, fast forward tayo, 10 years. Sa tuloy-tuloy niyang pag-i-invest, ang pera ni Nani umabot na sa mahigit 1,000,000 piso. Ito na yung first million niya just by being consistent. Samantala, si Manny, well, marami na siyang nainom na kape at nakolektang gadgets pero ang savings account medyo blanco pa rin. At dito na talaga nagiging exciting. After 20 years, ang pera ni Nani lumubo na sa mahigit 3,000,000 piso. Pansinin nyo ha, from 1 million naging 3 million in just another 10 years. Dito niya talaga makikita na bumibilis yung paglago ng pera. At sa ika-30 taon, handa na ba kayo? Yung simpleng 5,000 pesos na tinatabi ni Nani buwan-buwan ay naging mahigit 8,000,000 piso. Grabe, di ba? Imagine, retiring with that kind of money galing lang sa isang desisyon na ginawa niya 30 years ago. So, ang tanong, paano nangyari yun? Magic ba? May sikreto ba si Nani na hindi natin alam? Ang totoo niyan, wala. Ang sagot ay isang napaka-powerful na financial concept na dapat nating lahat maunawaan. Ang sikreto ay tinatawag na compound interest. Ang pinakamadaling paraan para isipin to ay parang snowball effect. Nagsimula ka sa isang maliit na snowball. Yan yung pera mo. Habang gumugulong yan, dumidikit yung snow. Yan naman yung interest. At habang lumalaki yung snowball, mas marami at mas mabilis itong nakakakuha ng snow. Ganyan na nangyayari sa pera mo with compound interest. So kung isi-simplify natin yung konsepto, ito lang yun. Interest on interest. Sa simpleng Taglish, hindi lang yung original na pera mo ang kumikita ng tubo. Pati yung tubo na kinita mo, kikita na rin ng sarili niyang tubo. Gets? Yan yung makina na nagpalago ng pera ni Nani ng todo-todo over time. Okay, so yung MP2, isang great example yan. Pero paano kung gusto nating i-level up? What if Nani decided to invest in something na may potentially higher returns? Well, dyan na pumapasok yung stock market, index funds, o mutual funds. Mga paraan para maging parang part owner ka ng mga malalaking kumpanya. Pero ito yung isang bagay na kailangan nating tandaan at napaka-importante nito. With higher returns, come higher risks. Oo, mas malaki yung potential na kitain, pero mas malaki rin ang potential na malugi, lalo na in the short term. Kaya naman, sobrang importante na mag-aral at unawain mo kung saan mo ilalagay yung pinaghirapan mong pera. So, balikan natin si Manny. Habang tinitignan niya yung success ni Nani, baka iniisip niya, sayang, huli na ako. Sana noon pa ako nagsimula. At siguro, may ilan sa inyo na nanonood ngayon na yan din ang nararamdaman. Pero, huli na nga ba talaga ang lahat? Kung titingnan natin tong comparison na to, sobrang linaw kung gaano kahalaga ang panahon.
Halimbawa, nagsimula si Nani at 25, tapos si Manny magsisimula pa lang at 35. Kahit pareho silang mag-invest hanggang 55, tingnan nyo yung difference. Sobrang laki pa rin ang magiging lamang ni Nani. Time is your greatest ally sa pag-i-invest. Pero, at ito, isa itong napakalaking pero na sana tandaan ninyong lahat. Dahil ang pinakamahalagang mensahe dito ay ito. Starting late is so much better than never starting at all. Yes, siguro mas maliit yung magiging snowball ni Manny kumpara kay Nani pagdating ng araw. Pero yung snowball na yon ay milya-milya pa rin ang layo sa zero na makukuha niya kung hindi siya kikilos. So, ready ka na bang simulan yung sarili mong snowball? Maraming free compound interest calculators online na pwede mong gamitin para mag-project. Mag-aaral ka tungkol sa iba't ibang options, MP2, stocks, mutual funds. Pero tandaan mo, sa lahat ng yan, ang pinakamahalagang step ay yung unang hakbang, yung pagsisimula. At siyempre, isang mahalagang paalalang po, itong pinakita namin ay for educational purposes only. Ang mga figures na yan ay illustrations lang po yan. Dahil iba-iba ang financial situation at goals ng bawat isa, para sa advice na bagay sa'yo, please kumonsulta po tayo sa isang professional financial advisor. Kaya iiwan namin kayo sa tanong na ito. Hindi na tanong kung kaya mo bang mag-ipon. Ang tunay na tanong ay, kailan ka magsisimula? Ngayon na ba? Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.